Live mula sa ABS-CBN News Center, Manila, ito ang TV Patrol! Magandang gabi, bayan! Sa ikalawang sunod na buwan, may bawas na naman daw sa singil ng Meralco sa paparating na January bill. Pero ang bad news, pinaghahandaan na ng Meralco ang mga consumers sa dagdag singil sa Pebrero na maaring magtuloy-tuloy daw hanggang summer months. Nagpapatrol, Alvin El Chico. Minimum ang sweldo ng assistant cook na si Ron. Kahit todo sipag sa trabaho, kabado siya sa posibleng negatibong epekto ng mga bagong buwis sa araw-araw na gastusin, kabilang na ang bayarin sa kuryente. Kaya good news kay Ron, ang anunsyo ng Meralco na bawas singil sa paparating na January bill. Halos 53 centavos kada kilowatt hour ang tapyas na katumbas ng mahigit 100 hanggang lagpas 250 pesos na bawas sa mga ordinaryong residential consumer ng Meralco. Pangalawang buwan na ho ito na pagbaba sa singil ng kuryente. Nagmura raw kasi ang presyo ng mga supplier ng kuryente ng Meralco. Pero mukhang magkakatotoo ang pangamba ng mga minimum wage earner kagaya ni Ron pagdating ng Pebrero. Ngayon pa lang kasi nagbabala na ang Meralco na may posibleng dagdag singil sa February bill dahil sa mga bagong buwis. Mahigit 30% kasi ng supply ng kuryente ng Meralco galing sa coal na pinatawan ng excise tax bukod pa sa dagdag na value-added tax sa transmission charge. Around 1 centavo for the excise taxes and around 7 centavos for the transmission VAT. Paghandaan na ho natin yung pagpasok ng Pebrero kung saan inaasahan na natin talagang magkaroon ng upward adjustment dahilan nga po sa excise taxes. Ang problema ng mga gaya ni Ron, wala naman silang dagdag na take-home pay sa bagong batas, kaya didiskarte na lang para makaagapay. Lalong higpit ang sinturon natin nun, sir. Kasi po, dagdag pamasahe, bayad pa ng kuryente, tubig, mga ano. Gastusin mo pa, tataas pa. May budget ang gobyernong pantulong sa mga mahihirap na tatamaan ng dagdag buwis. Yun nga lang, wala pang malinaw na panuntunan kung paano ito ipamimigay sa nangangailangan. Alvin El Chico, ABS-CBN News. Kalbaryo pa rin ng mga pasahero ng MRT3 ang napakahabang pila sa mga istasyon, lalo na tuwing rush hour. Pero tansya ng gobyerno, matapos ang Semana Santa, magsisimula ng makaramdam ng ginhawa ang mga pasahero. Nagpapatrol, Jackie Manabat. Nagpalit na ng taon pero ang pila sa MRT3 hindi pa rin nabago. Ayon sa mga pasahero, lumala pa nga dahil sa mahaba na ngayon ang pila. Part na talaga ng buhay yung ganitong kalakaran. Wala namang pagbabago ang pila rito, lagi naman tuwing umaga. 8:30, lagi akong nalilate. Hindi pa mayakyat ng MRT3 ang bilang ng mga tren sa dating 20. Sinisigurado po namin ang ating commuters na ang pagpapatakbo po namin ng MRT3 ay safe. Sa ngayon, nananatili sa 15 ang pinatatakbong tren. Nawala na rin ang ilang mga bus na nakadedicate na magsakay sa mga pasahero ng MRT. Kaya ang resulta, mahaba ang pila at matagal ang hintayan. Pero hindi naman daw opsyon na isara ang MRT3. It would be a nightmare for us here at MRT3 to even think of stopping our operation even for one day. Hindi naman daw mapapatakbo ang mga bagong biling tren mula sa China. We will not accept them unless we have an independent audit and assessment of their safety and compatibility with our system. Higit kalahating milyong pasahero kada araw ang pinagkakasya sa mga tren na pinatatakbo ng MRT. Tatlo raw ang dahilan kung bakit nagkakaaberya ang MRT3. Una, ang Automatic Train Protection System o ang sistema kung saan dinidetect nito kung may mali sa sistema. Pangalawa, ang signaling system. At ang pangatlo, may kinalaman sa pinto. Kaya abiso ng MRT3 ay huwag puwersahin ang mga pinto na buksan dahil dahilan nito para masira ang mga ito. Ang solusyon, dagdag na spare parts na inaasahan ng DOTR na darating na sa loob ng 2 hanggang 3 buwan. Kaya Semana Santa na ang general maintenance. May usapan na rin ng DOTR at ang gobyerno ng Japan para sa posibleng magme-maintain ng MRT3 matapos putulin ng gobyerno ang kontrata ng dating maintenance provider. Jackie Manabat, ABS-CBN News.
Isang deboto ang namatay ng atakihin sa puso sa kasagsagan ng traslasyon. Abot naman sa halos 2,000 ang bilang ng mga ginamot ng Red Cross. Nagpapatrol, Isay Reyes. Nagdadalamhati ang mga kaanak at kaibigan ni SJO Ramil de la Cruz, isang deboto ng itim na Nazareno sa kanyang biglang pagpanaw. Kwento ng kanyang mga kasama sa traslasyon, nakalapit pa si de la Cruz sa puon ilang oras bago ito naipasok sa Quiapo Church. Nakahawa kami ng lubid ng andas kasi yun naman talaga ang purpose namin. Pagbaba ni de la Cruz, sumasakit umano ang kanyang tiyan kaya agad siyang dinala sa medical station. Nakainom umano si de la Cruz ng kaunti. Pag tinatanong namin siya, nagre-respond siya. Nag-i-hysterical na ako. Hindi ka pwedeng dito kasi masikip. Hindi ka pwedeng dadalhin sa doktor. Kaya tumawag na kami agad ng medic nga. Mahigit 30 taon ng deboto si de la Cruz. Atake sa puso ang kinamatay niya at idineklarang dead on arrival sa Jose Reyes Memorial Medical Center. Yung patient po kasi was arrested na po talaga. In-intubate po agad namin yung patient tapos tinry po namin i-revive. Bukod kay de la Cruz, 13 din ang isinugod sa JRRMC mula sa traslasyon. Karamihan ay hindi makahinga, may ilan din na kailangan maoperahan dahil nabalian. Isang binatilyo ang dinala kahapon sa ospital matapos magtamo ng spinal injury nang mahulog umano sa andas. Sa huling mga oras ng traslasyon, may ilan ding hinimatay. May mga bata, mayroon ding matatanda. Ang isa, nasa loob na raw ng andas pero nadaganan pa rin. Nakasuksok siya sa andas. Nagulat na lang kami, kinapos siya. Binababa siya ng mga pulis at taas. Nasa loob siya mismo ng andas. Mayroon ding nabalian matapos madulas at madaganan ng tao noong papasok na ng Quiapo Church ang poon. May ilan ding nabubog. Sa kabuuan, halos 2,000 ang naitalang nasugatan sa traslasyon ayon sa Philippine Red Cross o binigyan nila ng paunang lunas. May isinugod sa ospital at mayroon ding mga major at minor cases. May mga natroma na kinausap sa medical stations. Ayon naman sa MDRRMO o Manila Disaster Risk Reduction and Management Office, mas marami man ang sumama sa prosesyon ngayong taon, mas kaunti ang kanilang nirespondehan at mas naging mapayapa ang traslasyon. Isay Reyes, ABS-CBN News.